tinanggal yung mga kalat dyan. With a good heart of Ramon Ang, nagsulisit kasi ako sa kanya, umabot ng 20.8 million pesos yung project. At ito ay dinonate ng buong buo ng San Miguel Corporation. Grabe kabagsik si Yorme. Yung dating madilim dito sa Osmeña Highway, ganito na kaliwanag. Grabe, parang hindi gabi dito. Sobrang lakas nito mga ilaw na to, parang umaga. Talagang mapapawaw ka. So good news sa mga araw-araw dyan ng mga motorista, lalo na sa mga naka 2 wheels na araw-araw dumadaan dito. Ito ngayon, panatag na kayo dahil ganito kaliwanag na at mas safe na. Binanggit din ni Yorme, ito ay malaking tulong dahil matagal lang nirequest ito ng mga Manileño, lalo na dito malapit sa Zubel, papunta dun sa Quirino. At nabanggit din ni Yorme na itong paglalagay ng mga ilaw ay nagsisimula pa lang. So tara, puntahan natin itong Osmeña Corner Zubel. Dito nagsimula yung lightning hanggang dun sa dulo naman at alamin natin ang mensahe galing kay Yorme kung paano ito natuloy at sino yung tumulong para ito ay mapapatupad. Harap po dito sir. Sabay-sabay po natin. Mainawan. Ang 7 5, 4, 3, 2, 1. Maliwanag no? Sobra parang araw. Grabe yung iliwanag ka ba no? Parang hindi gabi dito Ito rin yung pagpapailaw ng Osmeña Corner Zubel Rojas. Grabe Parang nabigyan buhay yung mga taga dito legit yung liwanag Kasi ang kapag live din ng Osmeña. Hello! Magandang umaga! Tatakpa na! Highway Corner Zubel Rojas. At ngayon kabayan, good news, itong Osmeña Highway simula dito sa Zubel papuntang Quirino, pinailawan na ito. Grabe yung liwanag dito, parang katulad dun sa may Rizal Avenue malapit sa Carriedo. Ito, pinuntahan ni Yorme ito, boundary ng Manila at saka yan na po yung Makati. So diba, ganyan ka bagsik si Yorme. Alam nyo ka ba dito sa gabi, nakakatakot dito kasi madilim. Tapos yung kalsada, medyo malubak. Kaya delikado. Nagpabike, mga nagmumotor dito. Pero ngayon pag ganitong liwanag, mas magiging safe na to para sa mga motorista. Yan, so punta natin kabayan simula dito hanggang dun sa may Quirino Avenue. Grabe, liwanag Yan yung mga ilaw sa taas Legit yung nakikita niya, di ba? Grabe liwanag tapos malinis na rin yung kan dito kabayan wala na mga obstruction Talagang tinanggal yung mga kalat dyan mapapabilib ka talaga dito. She is surreal. Wala na mga squatter dyan
Ayan, no? Liwanag ka. Bagsik. So, malaking tulong ito para sa mga motorista, lalo na sa mga naka two wheels. Alam nyo, dati kapag nagmotor ka dito, nakakatakot talaga. Hindi mo alam kung makikita ka ba. Tapos yung kalsada ito, lubak-lubak pa yan, may mga butas. Pero ngayon, wala ka nang kakabayan dito. Kitang-kita mo kahit yung mga maliit na butas. 'Di ba? Ito pala ay sinulisit ni Yorme. At ayan naman, mamaya malalaman niya kung kanino galing itong full donation para dito may katupad. Itong nirequest kay Yorme ito ng mga taga Manileño. At talaga namang gumawa siya ng paraan, no? Alam niyo kasi itong mga kalsada kabayan, dapat talaga safety first para sa mga motorista. Liwanag. Papunta na to ng tulay. At kakalampas lang natin sa Pedro Hill. So abot dito yung pailaw na yan. Sa kaliwa, papuntang UN na. At dito, pupunta natin si Yorme ngayon para dito sa interview nitong napakagandang pailaw na project. Kung saan isa sa nire-request sa akin ng mga netizen, lalo na yung mga nagdi-deliver ng pagkain sa motor, yung mga dinadala sa mga bahay-bahay, mga Grab, no? Marami na accident dito, dala ng madilim talaga ilalim ng skyway. With that, nung pag-upo ko, at saka si Vice Mayor Chief, mga kasama ko, nagulat kami, wala naman kami kakayanan. Pangarap lang ang meron kami para tugunan ng kaligtasan ng ating mga nagmamaneho ng 4 na gulong at 2 gulong. Sabi ko kay Engineer Randy Sata, pwede ba magplano tayo? Gawa mo na sukat at gusto ko yung nangyari sa Top Avenue, yung first term natin, gawin din natin sa lahat ng skyway na nakapaloob sa Maynila. From the boundary all the way to saan padilim na padilim. Now, with a good heart of Ramon Ang, nagsulisit kasi ako sa kanya, umabot ng 20.8 million pesos yung project. At ito ay dinonate ng buong ng San Miguel Corporation. Ay, pinagpapasalamat din namin sa Skyway, sa Toll Regulatory Board, mga national agencies and GOCs. Hindi naman namin magtatagumpayan to kundi rin namin sila partner. So, private sector, national government, and local. Excited ako para sa inyo. At least ito'y makatulong maiwasan ang aksidente ng ating mga nagmamaneho sa lugar. Ilang barangay po ang association? Good question. 32 barangay ang yung inikutan natin. 32 barangay. In fact, napilinan ko si Director Joel Parr na kung pwede pakiusapan yung mga barangay na alagaan yung ilaw. Baka kasi maakit na naman kami, mapanso na naman kami. Sayang naman, di ba? Natutuwa rin sila kasi mababawasan na snatcher, wandapper, at saka katulong namin sila mag-maintain. But be that as it may, we will continue to fire it up from lugar na to para sa kaligtasan. Ngayon, speaking of infrastructure, nung nangyari ng riot, maraming mga nasira. Oo. Mabot sa, yes, most of it, especially yung superficial peaks.
pininturahan nila na ano napinturahan na. Kasi ang total damage halos is 10.4 million pesos. Ang ating city electrician, Randy Sadak at kanyang mga tao at sa mga barangay, mga tanod at mga kasama ko sa Konseho ng Maynila at sa Quezon. Mga batang Maynila, mga minamahal kong lolo't lola, ang itatay, para po sa inyo to. Sa mga dumadapo naman sa Maynila, I hope this can help you, travel safe while traversing the city of Manila. We'll do more, we'll do better. Pihit-pihit lang, tandaan lang. Hopefully, basta every inch, meters, kilometers, we will try to reach it. May awa ang Diyos. So muli, mag-ingat kayo pag dumako kayo at sana'y lagi kayong maging ligtas at gabayan kayo ng Diyos. So nandito na tayo sa Osmeña Highway. Ito, papuntahan ko na to, Taf. Ganito kagaling yung pamumuno ni Yorme. Matagal lang ni-request to kay Yorme. Dito kasi maraming mga truck dumadaan dyan. Usually, mga gabi ito sila lumalabas dahil sa truck ban. So isa sa mga nireklamo ito yung mga snatcher or yung mga tolongges. Kapag madilim kasi dito yan sila pupwesto. Tapos yung mga motor na dadaan dito, delikado. Kasi paano pag natumba sila dyan? Tapos madilim, di sila makikita. Kaya malaking tulong tong pagpapaliwanag nila. Simula sa ako na, Gobel Roas. Kitang-kita mo na yung truck dito, parang liwanag. Parang umaga, parang hindi gabi.